And also, alam nga din po natin, di rin sa Pilipinas, yung mga kabataan po, yung Mm. mga bagong graduate, parang Mm. hirap sila mag-communicate, hirap din sila umawa. Kaya maganda po na matutunan natin ito. Kaya eto, simulan na natin, coach, 'di ba? Sige po. Paano ba yung pag sinasabing magsalita, 'di ba? O speaking with confidence sa pang-araw-araw, 'di ba? Nating pamumuhay. O kaya habang nagtatrabaho kasama mga kaibigan. Kasi po, yun Mm. talaga ang nangyayari sa atin. Usually, puro Mm. phone tayo, puro chat na lang, Mm. puro message na lang. Yung interaction, nababawasan na. At marami, dumadami yung mga introvert na tinatawag. Mm. Iba naman tawag nila nonchalant speaker. Mm. Importante po ito dahil ito rin yung skills na hindi kayang talunin or agawin sa atin ng AI. That's why Mm. we need to be hindi lang siguro confident kasi pwede kang maging confident pero mali ka. So maging tama at confident na speaker dahil Mm. mas naipapaliwanag natin yung gusto nating sabihin. Pag nagtatrabaho ka naman, mas Mm. napapaliwanag mo na maayos yung gusto mong ituro, Mm. ibigay na instruction sa mga katrabaho mo Mm. or people under you. If Mm. you're a parent, mas nakakausap mo ng maayos more than ever Mm. na mas nakakausap mo yung anak or mga kamag-anak. Mm. Eto, paano ba pinaghahandaan 'yan, Coach, Vince? Kasi nabanggit mo nga, eh, parang nagkaroon ng after effect itong pandemya lalo na sa mga kabataan na hindi nila makapagsalita na may kumpiyansa sa sarili. Siguro po yung Mm. idea kasi ng confident Mm. medyo nakaka-challenge na eh, lalo pa Mm. yung public speaking. Mm. At alam to ng mga nasa gantong industry na mas mas gusto pa nila na well, para ko sabihin, number one na Mm. fear ng mga tao ay fear of public speaking more Mm. than the fear of death itself. Mm. Parang, wag, ano na, ganito na lang ako. Huwag nyo lang akong pagsalitain. That's Mm. why, importante paghandaan to. At paano naman to paghahandaan? Mm. Una, like kung tinuturo sa mga coachee ko, kasi I teach people public speaking, na don't try to speak to win or to win over people. Mm. Parang wag kang magpabilib. Basta Mm. i-express mo yung sarili mo at you should be willing to fail habang Mm. nagsasalita ka at nagsisimula kang mag-public speak kasi magkakamali ka habang nag-uumpisa ka. Mm. Kasi habang natatakot kang umiwas Mm. magkamali, ay hindi mabibuild yung confidence mo. Mm. Ang sinasabi ko sa kanila, mag-ipon Mm. tayo ng mistakes habang nagsisimula sa Mm. public speaking kasi mangyayari yan. Papalitan mo yung mindset mo, yung Mm. lens na ginagamit mo on how you speak Mm. para hindi ka na kabahan, hindi ka Mm. na matakot mag-public speak. Sinasabi ko sa kanila, yung special exercise ko, bigay ko na rin po sa inyo, Mm. isulat mo yung mga sasabihin sa ng tao na ayaw sa'yo para Mm. kapag narinig mo, hindi na masakit sa'yo. Mm. Example, sa akin po, susulat ko, malapad yung noo ng speaker, ganyan. Mm. Manipis na yung buhok, yan, Mm. yung ilong, ganito. Kulang sa height, ganyan. Mm. Para at least, kapag sinabi sa akin or nabasa ko sa mga content, Mm. hindi na siya masakit dahil na-recognize ko na. Mm. Minsan kasi nagiging masakit siya dahil bago pa, para Mm. pag-ibig. Di ba? Ang Parang sakit ng first time mo pagka... narinig, 'di ba? Na Yeah. may ganun palang Yes, yes. pagpuna, oo. That's why having those, we could say na bashing term or mga negative words sa'yo, ay ready ka na. Mm. Parang ano yan eh, ang tawag ko sa training dyan, binabakunahan na kita. Mm. Ini-introduce na kita sa mga foreign bodies na pwede makasakit sa'yo para kapag narinig mo siya, konti na lang. Hindi naman Mm. mawawala yung sakit eh. Masakit pa rin siya eh. Mm. So Mm. ready ka na, mabibuild mo na yung confidence. Ganun Mm. yun, isa para sa paghandaan if public speaking naman siya. Mm. Yun po. Sana naging malinaw ang aking Mm. pagpapaliwanag. Gusto ko po yung nabanggit ninyo, eh, 'di ba? Na ano ba yung goal natin na bakit tayo dapat magsalita, 'di ba? Sa mga kasama natin o sa kaharap. Is una, yung sabi nyo nga, ang dapat maging kaisipan is not to impress people, 'di Verbosity, ba? oo. Kasi yung kahalagahan, 'di ba, na ma-express
Diyan kasi nagkakaroon ng ano eh, hindi ba tama, coach? Kapag gano'n na mas mainam na ang maging layunin sa public speaking is to express, not to impress other people. Yes po, yes. At ang nangyayari po kasi kapag nauna yung i-impress natin, mas nagpapanik yung brain eh. Mas lalo tayong nag-stutter, mas lalo tayong nag-iisip, paano ba to? Yung sasabihin mo, papagandahin mo pa sa isip mo, kaya ka nadidelay eh. At kapag for impression, not expression yung ginagawa mo, kapag wala kang nakuha sa crowd na response, may mali ba akong nasabi? So nagka-clutter yung isip mo. That's why, sabihin mo lang yung gusto mo sabihin mo siya sa tamang paraan, lagyan mo ng structure, intro, body, outro, yung mga sasabihin mo para hindi ka na-derail. At minsan kasi, public speaking na rin yan kahit 2-3 kausapin mong tao eh. Kaya dapat maging maingat tayo dahil yung salita natin na isang bagay na kapag nasabi natin ay hindi natin mababawi. There's no turning back ba, coach? Opo. Wala naman. Masabi-sabi, parang ganun. Oo. Hindi siya madidelete sa tenga ng kausap mo eh. In terms po of dyan, kasi di ba parang nakaka-overthink po talaga kasi kapag lalot first time. O kaya sabihin natin hindi man first time, pero yung audience is bago sa kanya or bago sa atin, paano po kaya ma-overcome yung sinasabi nating overthinking at para mas makapag-focus po tayo dun sa sinasabi natin para makapag-inform po tayo sa audience? Una, mastery ng topic. Ano ba, dapat sa'yo, true to yourself yung topic. At pangalawa, ang intention mo dapat palagi is really tumulong. Ibig sabihin, mapagaan. Maging messenger ng kung ano man yung inuutos sa'yo. Context lang siguro natin sa workplace or sa pagiging magulang na lang para mas makarelate. Kasi nakikita ko, nagbabasa ako ng mga comment ay usually mga almost parents na rin yung nakikinig. When we public speak, para magawa natin siya ng tama, ay mag-stick lang tayo sa gusto nating sabihin. Huwag yung, pag may naisip ka, huwag mong sabihin agad kasi madederail yung train of thought mo eh. Yun lang muna yung sabihin mo, then hintay ka ng response para alam mo kung sasalita ka pa ba or nakikinig pa ba yung tao. Tingnan mo rin yung body language ng kausap mo kung nare-receive ba niya ng maayos. Kasi ang kagandahan sa body language, it cannot lie. It's a natural response ng tao sa sinasabi mo. That's why, kapag kinakausap ko, halimbawa yung mga anak ko, mga pamangkin ko, hindi agad ako dedirekta dun sa gusto kong sabihin. Kakamustahin ko muna sila, gagawa muna ako ng rapport for the initial conversation. Kasi lahat ng bagay kailangan ng warm up sa sasakyan, sa yung plancha mo na ang goal ay uminit, papainitin mo muna siya, hindi mo siya direktang gagamitin. So you need to warm up, you need to have structure sa sasabihin mo. At ang goal mo lagi, again, pag public speaking yan, yes, kailangan mo pa rin humingi ng response sa tao. Yun yung pwede ko masabi para hindi mag-clutter yung isip mo. Maganda nga yung binabahagi mo, Coach Vince, kasi nga sabi, puro, paano ba yung masabi, di ba? Sabi, puro ka confidence. Tapos, yung sinasabi mo nga ay hindi essential. Ulit po, sorry po. Di ba, sabi nga meron kang confidence. Ang problema naman, yung sinasabi mo is hindi essential. Yes, opo. Ano tawag dyan eh? May term sila dyan. You don't know what you don't know. Parang ganon. Habang kung sino pa yung kaunti ang alam, sila pa yung maingay. Yun po yung curse din ng ng knowledge. Kapag alam mo kasi tatahimik ka lang eh. Pero yung maraming sinasabi ay usually parang yun nga yung kasabihan na maingay ang lata na walang laman. Parang ganun po. Ayan. Paano po kaya, Coach? Di ba hindi maiwasan to? Sabi niya, nag-stutter, biglang nawawala sa linya yung thoughts ng ating brain eh. Minsan nangyari talaga, bigla ka na blanco. Ako po, maraming beses na po nangyari sa akin yun. Nagsisimula po ako. Ito ay biro-biruan lang nang narinig ko sa isang speaker. Pero hindi ko pala ina-expect na ma-experience ko. During public speaking sa isang hall, invitation sa isang school, nakita ko po talaga yung sarili ko na nagwo-walk out
Ako yung speaker sa stage. Sabi, napapagano'n. Yung sarili ko, lumabas ng stage. Parang may mumu na ako. Sabi ko, ala, tama ba itong ginagawa ko? So, para naman po mawala yon, ang training sa mga nagko-coach sa atin ay hindi ka magsasalita na hindi ka naka-warm up. Kasi, ang bilis po ng pagsasalita ng tao. Pag hindi nakasabay yung bibig mo, yung jaws mo, yung structure ng katawan mo, ay mag-stutter ka talaga. Parang, sinasabi ko ng example, kapag may nakita mo, yung isang matagal-tagal mo nang hindi nakikita, bigla mo nakita sa airport, for example, hindi ka talaga makakapagsalita. Aba, may sunog. Tumawag ka ng ganito, lahat natawag mo na, pero yung bombero ang hindi mo natawag. Kasi nga, nabigla ka, hindi ready yung pangangatawan mo. That's why, maganda rin po if ever someone would pursue public speaking, maganda mag-vocal lesson. Paano exercise yung jaw, yung blowing raspberry. Yun po, nakakatulong siya kasi yung dadaanan ng boses natin, ng thoughts natin ay naka-exercise na, maluwag na. So if ever may magpa-public speak, pwede siguro jumping jack muna na 10 or 5 o kaya lakad muna dun sa venue para hindi stressed agad yung katawan mo, yung salita mo sa gagawin mong public speaking. Ready ka na agad. What about the body movement, body language? Okay po, sa body language naman, context muna natin, if ever public speaking or nagpe-present ka, kausap po yung mga tao, open palm. Huwag ka magtuturo ng tao kasi hindi maganda reception sa katawan yan kahit anong nationality. It's I would say general na hindi ka tuturo. Lagi open palms. Tapos po, kung public speaking naman, don't stay on one location, lakad ka, maximize the stage. Kung ang context naman ay pamilya, kapag mas importante yung sinasabi mo, mas hihinaan mo pero mas lalapit ka sa kausap mo. So, importante ang body language. Pansin niyo po yung magkaaway, magkalayo na pero nagsisigawan pa. Ang gusto mo lang naman ma-convey yung message. That's why, if ever importante yung sasabihin, lapitan mo yung sasabihan mo, kakausapin mo, doon kayo mag-usap, mas maiintindihan niya. Kasi po, magtalinhaga. Yung puso po natin ay parang pinag-combine na tenga. Pansinin niyo po, yan, ganyan. Ganyan po, heart ganyan. Naka-mic po ako para kunwari speaker talaga. Ayan po. Ibig sabihin, nakakarinig din po ang puso. Kaya pag nagsisigawan yung mga tao, nabibingi, hindi nakakaintindi, tsaka nakakasakit. That's why, alam din natin yung tonality, proxemics ng pagsasalita natin at yung volume, paano siya gagamitin ng tama. Maganda man po sumigaw, pero gagamitin mo yung sigaw kapag excited ka, kapag nag-i-encourage ka ng mga tao, doon mo lang siya gagamitin. So doon yung variation ng public speaking or communication. Paano yung sinasabi ng iba o ng mga kapitbahay natin na wala akong talagang talent sa pagsasalita. Parang mas gusto ko na lang sumulat. Unang-una, again, mindset po yan. Hindi rin naman wala namang pinanganak na magaling magsalita. Pero kung papansinin niyo po, pinanganak tayo na may confidence. Kasi yung bata, kayang tumalon sa hagdan, kayang kumausap ng stranger. Pero nung nag-aral na involved na ibang tao, biglang bumaba yung confidence. Parang tinatawag doon, life happens to us. That's why bumaba na yung confidence. Lagi po sinasabi, if ever na gusto mong mag-public speak or sinasabi mo na hindi ko kaya, tama ka. Kasi sinabi mo agad na hindi mo kaya. Ganon din yan, sabihin mo na hindi ko kaya magluto. Hindi ko kayang magmahal ulit. Ayan. Wow, coach ha? So it matters lang talaga sa ayun, hindi talaga siya mangyayari. So una, palitan mo yung mindset. Ako pag sinasabing ganyan, hindi ko talaga kaya, coach. Kasi usually mga executive, mga manager, minsan politician pa nagpapakonsult sa akin. Sinasabi ko, palitan mo muna yan kasi sinasabi ko nga, wala. Na pinanganak tayo lahat, galing tayo sa confident na bata. Paano lang siya ibalik? Isipin mo lang, bakit ba ayaw mo magsalita? Ang didil natin, hindi yung paano muna eh. Hindi kita tuturuan.
babalik muna ako sa why part. Bakit ka kaya umabot sa ganyan na natatakot ka magsalita? Na dati ka bang napahiya? Tas, So, yung root ibabalik ko sa kanya, cause. Oo. ibabalik ko sa kanya yung scenario na yun na this is the moment na pwede mo na siyang palitan. Palitan na siya at para pagandahin na ang iyong buhay gamit ang public speaking. Kasi inaatake tayo ng past failure natin. Pero little did we know, ang failure natin is stepping stone patungo sa gusto nating puntahan. Sabi ko, huwag kayong matakot magkamali. Matakot kayo na hindi kayo sumusubok sa mga bagay na dapat nyong gawin. Yun po. Coach, napaisip Sobra lang po yung ako. salita ko, sorry. Hindi, okay lang po. Coach, bigla tuloy ako napaisip. Kasi di ba meron ding parang wrong ideas o connotation pag ang isang tao ay, alam niyo na, confident magsalita. Naku, ang lakas ng PR niyan. O kaya, sabihin, naku, puro bola yan, boladas. Ano ba? Pakicorrect nga kami. Well, may mga ganun po talaga. Kasi po, speaking is a gift. Pero persuasion, speaking is a skill. Pero persuasion is a gift. Tama ba? Yung magsalita, skill yan. Pero may mga binayayaan talaga na magaling mag-persuade. Sila yung mga taong ganun. Pero it doesn't mean hindi ka na pwedeng matuto ng skill. Parang pagkanta, hindi naman po lahat ng Pilipino ay magaling kumanta. Yung iba mahilig lang. Kasi pag mahilig kang kumanta pero hindi ka magaling, hindi ka pa rin magaling. So, yung mga may PR po, siguro sila talaga yung may mga gift. At hindi natin may iwasan na may mga tao na umaabuso. That's why maganda rin talagang pag-aralan ang communication para alam mo, pag nag-ping, mag-ping, ito, checklist to na, nagpo-persuade to, ito, ganito yan, ito yung style na ginagamit niya. Kami po, na nagtuturo ng speaking ay nararamdaman po namin. Alam po namin na, ito, ano to. Yan, sinabi nyo nga po, buladas lang to. Tsaka po kasi, like ko po sinasabi, parenting, importante ang communication sa parenting. Kasi, mas pinapakinggan ng bata, yung irony ng public speaking sa parenting ay ang irony is, mas pinakikinggan ng bata yung hindi mo sinasabi. Ang pinapakinggan niya at ginagaya niya yung ginagawa mo. That's why yung mga buladas, sila yung all talk, no action. Ibig sabihin, tumatahol-tahol lang sila pero hindi sila nangagat kapag gano'n. Kaya madali lang makita yan Makita na ganun sila. Na persuasion lang to. Mahalaga rin pala, no? Siyempre rin from the family, di ba? Kung paano yung kanilang orientation pagdating sa pananalita. Pero sa personal ninyong karanasan, Coach, ano yung nakikita nyo talagang very challenging do sa mga tinuturuan ninyo? Kumbaga, yun nga, yung pwede masabi natin mahirap sa kanila na i-adjust. Dalawa po muna siguro para mas marami. Mandami po kasi. Una po yung tinatawag ko na apology. Kasi mas marami po ako namimit na kapag kinuhang speaker, kinuhang magsalita, iikot na lang sa achievement nila. Iikot na lang sa kung ano yung nagawa nila. Iikot na lang sa kanila mismo. Like ko pinapaintindi, it's not all about you. It's about your story. It's about what you can offer to people. Kapag sinabi mo na, ito yung award ko, ito yung ganito, nagawa ko to, nakapunta ako sa ganyan, wala nang natutunan yung tao sa'yo. Kasi, tanggalin mo na sa isip mo na kailangan mo silang pabilibin. Nakuha mo na yung microphone. Ikaw na yung kinuwang speaker. Ibig sabihin, believe na sila sa'yo to start with. What you can do is share your story. Share your downfall. Kasi mas naaalala ng tao yung paano ka nakarating doon kesa yung narating mo. Kasi we Filipinos especially love stories. Makwento tayo at natatandaan pa natin yung kwento ng buhay ng classmate natin nung matagal na panahon na, pero makakalimutan mo kung sino yung honor, sino yung valedictorian, sino yung nakagantong pencil case, pero hindi mo makakalimutan yung napahiya kayo sa classroom, nabasa kayo ng ulan, and all that, ang nangyari ng field trip. We love stories. That's why kapag nasa public speaking ka, importante din na aware ka sa mga gantong bagay. So, apology, di ba? Tama. Literal yung ako. Yung May pangalawa, Coach. May pangalawa po, sorry yung pangalawa. po. Ang pangalawang problema ng mga nagtatanong po sa akin ay, yun nga po,
ang dami nilang doubt sa isip nila. Sinasabi ko, Doubt. ang performance, ang brain natin para makapag-perform, kailangan mo munang i-delete yung mga negative files sa isip mo para mapalitan siya ng confidence, mapalitan siya ng new skill. Kasi hanggat dinadala mo na hindi ko kaya, na mahiyain ako, hindi siya papasok sa processor mo, sa brain mo. Kasi sino ba nagsabi na mahiyain ka? Ikaw lang din naman ang nagpipilit niyan sa sarili mo eh. At ang misconception, akala nila ang public speaking ay pang extrovert lang, hindi. Napakadaming magagaling na speaker na introvert. Example, si Steve Jobs, introvert yan. Kaya, tapos, ang maganda rin, pag introvert ang speaker, straight to the point, ang Yes. linaw nilang magpaliwanag. Kasi pag extrovert, ang kulay, ang daming palabok, ang daming, sa Tagalog ay cheche bureche. Ginagamit ko ba ng Gen Z yun? There's a term like that, Gen Z. Cheche bureche. It's like maraming et cetera. Ayun po. Ayan. O, Coach, panghuli na lang. Kinapusan ng oras. Maganda tong usapan natin eh. Salamat Eto po. na lang. Sino bang pwedeng makatulong sa mga taong, sa mga kapitbahay natin na gustong matuto ng public speaking? Ayun po, pwede nyo, marami na po ngayon. Pwede po kayo mag-join sa mga group. At ito po ay napaka-importanting skills na matutunan. Feeling ko nga po mas importante pa ang speaking skills kaysa cooking skills. Kasi hindi mo pwedeng bilhin ang ulam, hindi mo pwedeng bilhin yung galing sa pagsasalita sa labas. Pero yung ulam, pag nagutom ka, so, kailangan mabilis lang bilhin sa labas. So, importante na matutunan natin siya. You don't have to be a perfect communicator kasi wala po nun. Ang meron lang is engaging, masarap pakinggan, at alam kong ikaw yun kasi kapag gusto mo yung topic, kaya mo talagang magsalita. Kaya mo magkwento. Ayan. Ibig sabihin, Coach, napakahalaga na maiparating ng may linaw ang mensahe. Yes po. Ayan, maraming salamat sa panahon ninyo. Happy weekend, Salamat Coach. din po. Happy weekend po. Hello Next sa time inyo. ulit, Coach, kwentuhan tayo. Yes po, anytime. Victor's Day sa inyo. Happy weekend po. Thank you, bye-bye. Bye po. Ayan mga kapitbahay, nakasama natin ngayong umaga. Pinag-usapan, di ba? Yung confident speaking. Public speaking. Yes. Ay, si Coach Michael Vincent Clodove. Isa rin pong book author. O, dyan lamang kayo mga kapitbahay. Sa pagbabalik, ihati na namin ang maiinit na balita sa ATM kasama si Nadine de la Cruz. Manatiling nakatutok sa Kapitbahay! Kapitbahay!